Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, kaya Panginooy dinggin, ang landas niya'y tahakin, habang buhay ay purihin, kagandahang loob niya sa atin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, ipan ng trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Ang simula ng sulat ni Apostol Santiago. Mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesus Kristo, ipinaaabot ko ang aking pagbati sa mga hinirang ng Diyos, mga hinirang na nasa iba't ibang bansa. Mga kapatid, magala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kulang ang karunungan ang sinuman sa inyo. Humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Subalit ang humihingi di dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang pag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na tinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon. Ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Ikararangal ng dukhang kapatid ang pagkakataas sa kanya ng Diyos, at ang mayamang kapatid ang pagkakababa sa kanya, sapagkat ang kayamanan ay lilipas gaya ng bulaklak ng damo.
Ang damoy natutuyo sa matinding sikat ng araw. Nalalagas ang kanyang mga bulaklak at kumukupas ang kanyang ganda. Gayon din naman, ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang mga kaabalahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Puon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Tayo pong lahat. Puon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Ang sariling dati-rate namumuhay ng baluktot. Nang ako'y parusahan, salita mo ang sinunod. Tugon, Puon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. kay buti mo, Panginoon, kay ganda ng iyong loob. Sa akin ay ituro mo ang bigay mong mga utos. Tugon, Puon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. sa akin ay nakabuti ang parusang iyong dulot, pagkat aking naunawaang mahalaga ang iyong utos. Tugon, Puon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. higit pa sa gintot pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Tugon, Puon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. nababatid ko, O Poon, matuwid ang iyong batas. Kahit ako'y pagdusahin, nananatili kang tapat. Tugon, Puon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod. Tugon, Puon ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Tumayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia. Ikaw, Panginoon, ang sangdaan, ang buhay at ang katotohanan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ikaw, Panginoon, ang sangdaan, ang buhay at ang katotohanan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may dumating na mga Pariseo at nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya hiningi nila na magpakita si Jesus ng isang tanda mula sa langit. Napabuntong hininga ng malalim si Jesus at ang wika, bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda. Iniwan niya sila at pagkasakay sa bangka ay tumawid sa ibayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Opo po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes ng ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. 2 araw bago po tayo pumasok sa panahon ng Kwaresma sa hudyat ng paglalagay ng abo sa ating pong mga muka o sa ating mga noo, ang Miyerkules ng Abo. Sa ngayon, tingnan po natin kung ano ba ang maganda na matutunan natin mula sa halimbawa na ipinakita ni Jesus sa kung paano niya haharapin o paano natin haharapin ang mga taong
patuloy na hindi naniniwala sa atin. Sabi po dito, no? May mga Pariseo na nakipagtalo kay Jesus. May mga Pariseo at gaya ng madalas nating nalalaman tungkol sa mga Pariseo, sila itong mga tao na ang tingin sa sarili ay matalino, alam na nila ang lahat ng bagay, kaya nahihirapan silang tanggapin si Jesus na siya rin ay magaling. Kaya dito, ulitin ko, nakikipagtalo sila kay Jesus. Okay? Pero si Jesus hindi nakipagtalo sa kanila. Magkaiba kasi yun, no? Na may nakikipagtalo kay Jesus doon sa kanyang ginawa na hindi siya nakipagtalo. At anong ginawa niya? Iniwan niya ang mga ito. Sumakay sa bangka, tumawid, pumunta sa ibang lugar. So, di ba? Minsan ito yung problema natin kasi. Yung salita natin na patola tayo masyado, no? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang patola. Tagpatola kasi, di ba, parang gusto mo rin kasing may patunayan ka eh. Di ba, no? Yung hindi mo matanggap din, kaya papatulan mo itong mga taong ito, no, na talagang mahuhulog ka sa bitag eh. Di ba? Kapag pinatulan mo ang kanilang mga sinasabi, wala, talo ka. Mai-stress ka lang, di ko alam. Ngayon, simula ng linggo, yung mga nagtatrabaho, hindi ko alam kung pagpasok nyo pa lang, dala-dala nyo pa yung mga samaan ng loob nung nakalipas na linggo o kaya yung inis mo sa kaopisina, inis mo sa mga kakatrabaho kasi pakiramdam mo talagang inaaway ka o gusto ka talagang subukan. Pues, huwag kang patola. Sayang ang oras, sayang ang panahon. Hindi mo kinakailangang patunayan ang sarili mo sa kanila. Pero ang kailangan mong gawin, i-improve mo ang iyong sarili. I-improve mo, hindi yung para may patunayan ka, hindi para ipamukha sa kanila na magaling ka rin, kundi kasi alam mo naman at kilala mo dapat yung sarili mo eh. Alam mo kung saan ka magaling, alam mo kung saan ka dapat nag-i-improve at gagawin mo yan para sa sarili mo, hindi para sa kanila. Gagawin mo yan para sa mga taong naniniwala sa iyo at hindi doon sa mga taong ayaw talagang maniwala sa iyo. Hindi ko alam kung ano ba. Inaharap nyo ba yung mga nakikipagtalo sa inyo na yung sa umpisa, no? Kapag pwede kang makipag-usap, pero dapat alam mo na masasabi mo rin, ay wala, sarado ang isip nito, walang mapapala dito, walang mangyayari dito, useless to, nonsense to, iwan mo. Ayun, sa ngayon, sa modernong paraan natin, huwag ka nang mag-comment. Kahit na mag-comment sa post mo, huwag ka nang mag-comment. Comment back ka ng comment back. Pwede ngang, di ba, madali lang naman. I-unfriend mo. O pwede namang, hayaan mo lang siya. Hayaan mo siyang mamatay sa inggit na makita niya kung ano ang pinopost mo, pero hindi mo kinakailangan magpaliwanag, hindi mo kinakailangan patulan yung mga hindi magagandang o kumbaga talagang sinusubo ka lang eh. Anong gagawin natin? Tapos, sasagutin ba nila yung pampa-hospital mo dahil na high blood ka? Hindi naman, di ba? So, ikaw lagi ang talo. Sino ang patola? Yan ang talo. Kasi may mga taong mang-iinis lang talaga. Kasi may mga taong wala lang magawa. Gusto ka lang inisin at kapag nainis ka, tuwan-tuwa sila. Mag-focus ka na lang sa pamilya mo.
Mag-focus ka sa pagluluto, sa pag-aasikaso. Umuubusin sarili mo dyan sa social media, inaabangan mo kung ano sasabihin sa iyo ng mga tao. Inaabangan mo, lalo na, inaabangan mo kung anong masasabi ng taong nang iinis sa'yo, iinisin mo rin. So, ano mangyayari sa atin? Wala, napako na tayo doon. Hindi na tayo nakaalis. Ano? Kapitbahay nyo, patola ka rin, di ba? Sa inyo kasi, no? Talaga, kapitbahay lang, no? Pero sa iba, sa sitwasyon, yan, sa eskwelahan, sa trabaho, sa komunidad, kaya magkakaroon ng mga depression, anxieties, na kung ano-ano, dahil lamang sa ganitong pagpapatol natin sa mga taong gusto ka lang namang subukan at gustong patunayan na tama sila at ikaw ang mali. May mga pagkakataon, siyempre, kung talagang pagninilayan mo, may mali ka o mayroon kaya talagang kailangan i-improve, hindi, gawin mo. Para mas maging maayos po ang ating pamumuhay araw-araw. Masayang mabuhay. No? Masarap mabuhay nang hindi ka nagpapastress sa mga taong hindi dapat. No? Huwag mong patulan, iwan mo, lumayo ka, mag-focus ka sa mission mo, mag-focus ka sa gawain mo. Amen? Bumaling tayo sa Diyos Ama sa panalangin para sa biyaya na makapagbagong buhay at matatag na maniwala sa panawagan ni Kristo sa pagbabalik loob. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway walang kapaguran, maging tagapaghatid ng mensahe ng Diyos ng pagsisisi sa mga taong may tunay na pusong naghahanap sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang mga makasalanan, naway nasa malalim nating maunawaan ang pag-ibig at awa ng Diyos para sa lahat ng nagbabalik loob sa Kanya ng may kababaang loob at nagsisising puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat, naway magkaroon ng malalim at tunay na pananampalataya sa Diyos na hindi naikakahon sa mga panlabas na anyo ng ating pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makaunawa sa walang patid na pag-ibig ng Diyos sa gitna ng kanilang mga dinaranas na pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namatay naway makatagpo ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Dulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa ay nihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Panginoon,
tanggapin sa iyong kamay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganapin paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, may nagbubunyi sa iyong kadakila. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo, aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Maurito na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw,
naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I will listen to His words and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. I need you, my Lord, for every day that comes, for all their pains and joys, be there to understand. They may seek you, my Lord, and reach into your hands. May you comfort their sorrows and heal their wounded hearts. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I will listen to His words and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. I commend you, my Lord, show them your truth and love. When darkness overtakes them, your light shines from above. I will be there, my Lord, to lead at your command. Together at one table, feed them the bread of love. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart.
Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. Mayon at tipayan, kanyang paggaling at habang, sa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahon ng ani sa gana, sa panahon ng ligmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, umayon at tipahayag, kanyang pagkalinga